Isang pangmalakasan at very challenging nga po pala yung customer natin ngayon. At kung mapapansin nyo naman yung buhok ni client is kinky talaga siya at the same time sobrang kapal. Dumating kasi sa amin si client basa pa yung hair niya kaya naman binlow dry muna namin siya ni Ate Sabrina. Naman habang binoblow dry pa lang talaga dito yung hair ni client, napapansin nyo naman sobrang kapal talaga ng hair ni client as in talagang feel ko makokomatos kaming dalawa dito. Diyos ko kitang kita nyo naman mga B, parang 3 or 4 na ulo yata yung katumbas nitong client namin. Bukod sa kulot na kinky na nga yung hair niya, ay nako mga B, sobrang kapal talaga. Yung tipong parang pwede ka na mag-cash at pwede ka na pumasok sa loob, ganyan. Okay, at simulan na natin ang laban. So ang ginamit lang po namin na rebonding cream number 1 kay client is the Unbeatables product po. Syempre, bago natin i-apply to sa hair ni client, kailangan i-section yung hair niya into 4 section. And sa pag-a-apply nga po pala, layer by layer or section by section ang pag-a-apply. At sa pag-a-apply nga po pala ng rebonding cream number 1, kailangan 1/2 inch away from the scalp. So wag na wag po natin isasagad ito sa anit ni client. At syempre, regarding nga po pala sa pag-a-apply nyo ng rebonding cream number 1, wag na wag nyo rin pong titipidin sa gamot yung hair ng mga clients nyo. Dahil the moment na tinipid nyo sa rebonding cream number 1 yung hair ng mga client nyo, maaari pong mahilaw or hindi ito maluto or hindi ito mas rebond or mas straight. Kaya naman kung ayaw nyo maging doble trabaho nyo or paulit-ulit yung trabaho nyo or maging pangit yung hair creation nyo, sa una pa lang gandahan nyo na ang pag-a-apply. At more than 30 minutes nga po pala, I think umabot ako ng 45 minutes sa pag-a-apply pa lang ng rebonding cream number 1 sa hair ni client. Then after 45 minutes na babaran po pala, nag-re-application ako ng gamot. So ang purpose po ng re-application natin para makasigurado tayo na lahat ng hair strand ni client is maa-applyan evenly. At kung mapapansin nyo dito, nag-spray water din ako, especially malapit sa anit ni client or sa mga hair ni client na nagra-rubberize or nangangarag. Dahil nga yung lower part ng hair ni client may pagkangarag or may pagka-rubberize din talaga. Kaya naman kailangan talaga alalay lang tayo sa spray water. The moment na nakikita natin nangangarag or nangangaros yung hair ni client, mag-spray water lang po tayo palagi. Basta kung alam nyo matibay at matatag yung buhok ni client, okay lang kahit hindi po tayo mag-spray water. At syempre, be consistent din po sa pag-a-apply ng gamot. So kung paano nyo po ginagawa yung first layer, ganun din po sa second layer at sa paulit-ulit na re-application. Maganda kasi kung magre-re-application kayo, dyan nyo di ma-observe kung mag-straighten ba or nagpa-flatten na ba talaga yung hair ni client sa rebonding cream number 1 na in-apply nyo. At kung hindi nyo nga po pala alam, sa hair status po ni client, inabot po kami ng more than 3 hours. I think 3.5 hours kami nagbabaran bago ko siya banlawan. At dito nga sa part na to, kung mapapansin nyo, binlow dry na namin yung hair ni client dahil nabanlawan na namin yung R1. At ito na kagad yung naging resulta ng hair ni client after po ng R1 and after po ng blow dry. At kung mapapansin nyo, nag-lessen na yung pagka-volume ng hair ni client. At kung mapapansin nyo, wala na yung pagka-kinky or pagkakulot. Ayan, medyo buhaghag na lang din talaga. At syempre, gagamit tayo dito ng hair iron nang sa ganun mag-straighten or mag-flatten na kagad yung hair ni client. And sa mga nagtatanong po na hair iron na ginagamit ko dito is MAC hair iron po at gumagamit din naman po ako ng Crown hair iron. Sa magpa-plancha nga din po pala, mapapansin nyo kung maganda yung pagkakariban nyo or maganda yung pagkakaluto ng hair. Pag nakikita nyo nag-straighten or nagpa-flatten or kumikintab kagad yung hair ng mga client nyo habang pinaplancha nyo po sila, ibig sabihin lamang po nasa right hip temperature lang po kayo. Pag nakita nyo namang natutus na hair ng mga client nyo habang pinaplancha nyo sila, ibig sabihin po overheat temperature po at kailangan nyo lamang po itong babaan. Ito na nga din po pala yung naging resulta ng hair ni client after po namin siyang ma-hair iron or ma-plancha. Kailangan susunod na po natin dito ay ang pag-a-apply po ng rebonding cream number 2 or yung neutralizing cream po. At dito nga pala ituturo ko sa inyo yung procedure or process kung paano ako nag-a-apply ng rebonding cream number 2 after ko mag-plancha. Na-applyan ko lang muna yung pinakagilid ng hair ni client or sa pinaka-regrowth part, tapos ay nag-layer by layer na ako sa regrowth part ng hair ni client. So sa prosesong yan, mas mapapadali po kasi yung pag-a-apply nyo at may iwasan nyo po magbuhol-buhol or magganit-ganit yung buhok ng mga client nyo habang sinesection nyo po yung hair nila. Kaya naman, life savings talaga pagka alam nyo yung ganitong klase ng technique, as in talagang hindi kayo magtatagal kakaayos or kakaano ng mga buhol-buhol. Dahil dito sa process na to, may iwasan nyo yung ganong pagkakataon. Kaya ang tinatawag ko dito ay pre-application ng rebonding cream number 2. Kumbaga, yung i-applyan lang natin dito yung pinaka-regrowth part ng hair ni client nang sa ganun ma-section natin na maayos yung hair nila at hindi ito magbuhaghag or hindi ito magsabit-sabit or magbuhol-buhol. Alam ko madami mga hairdresser, salon owner or mga professional ang nakakaalam nito at alam ko din madami din namang hindi nakakaalam. Kaya ito ay para sa mga taong willing matuto at wala masyadong alam at nais matutunan yung mga ganitong klase ng technique. Dahil itong technique na to ay natutunan ko lang din naman ito sa mga kapwa ko hairdresser na mga pinapanood ko.
At ito na nga po pala yung matapos kong ma-applyan, yung pre-application ng rebonding cream number 2 sa hair ni client. After natin mag-pre-application, after 10 to 20 minutes lang, magbababa na tayo ng gamot sa pinaka-middle part or even sa lower part. And sa mga nagtatanong kung ano pong mixture ko ng rebonding cream number 2, syempre rebonding cream number 2, pwede po natin siyang haluan ng water or pwede po natin siyang haluan ng conditioner para mas madulas at pwede din po natin siyang haluan ng The Unbeatables product po na Brazilian or Miracle Treatment. Since nga super kulot at super ngarag yung buhok ni client, hindi talaga pwedeng hindi ito R2. Dahil iba din talaga yung bagsak or iba din talaga yung result pagka nilagyan nyo ng rebonding cream number 2 yung hair ng mga client nyo. Pero sa amin, ang pag-apply po ng rebonding cream number 2 is optional po siya or nakadepende po siya sa hair status or hair ni client. At kung mapapansin nyo naman, ganyan lang din naman po ako mag-reapplication or kung paano po ako nagbababa ng gamot. So ganyan lang po ako kasimple kung paano magtrabaho ng hair. Kaya naman para sa lahat ng mga baguhan at nais matuto, i-adapt nyo yung ganitong technique. For sure, hindi kayo mahihirapan mag-apply ng gamot or rebonding cream number 2 sa hair ng mga clients nyo. By the way, yung ganitong klaseng technique, pwede nyo nga din po pala itong gawin pagka mag-hair color kayo sa hair ng mga clients nyo. At dito nga, napapansin ko din talaga, maganda din talaga yung pag-absorb ng hair ni client sa rebonding cream number 2 dahil after 30 minutes to 45 minutes ay binanlawan ko na din yung hair niya at ito yung naging resulta. At kung mapapansin nyo naman sa hair ni client, wala na yung pagkakulot or medyo pagkabuhaghag, nag-straighten or nag-flatten na din talaga kagad. Kaya naman after nya, nagpo-proceed na din kagad kami sa pag-apply po ng Miracle Treatment dahil dito talaga ma-straighten, mapipino at higit sa lahat mas malalambot at kikintab yung hair ni client. At kung mag-a-apply nga po pala tayo ng Miracle Treatment, make it sure po na sa open space or open area po tayo, wag po tayo sa closed door or sa indoor area. At si Miracle Treatment nga po pala ay hindi na din siya binababad sa hair ng mga client. Pwede po 5 minutes to 10 minutes or 20 minutes ay pwede na din po natin itong i-blow dry. Ang kagandahan nga po pala kay Miracle Treatment, even na hindi natin banlawan, ay hindi po ito malagkit at hindi mahirap itong patuyuin. Kaya naman plakada talaga yung result nito after pa lang natin siya ma-blow dry. Nulungan na nga din ako dyan ni Ate Sabrina or Miss Sabrina sa pag-blow dry ng hair ng clients namin. Dahil that time talaga madami din naka-schedule sa akin like eyelash, microblading at kung ano-ano pa. Kaya naman super helping hands talaga to sa akin si Miss Sabrina. At kung mapapansin nyo naman after niya pala ma-blow dry yung hair ni client, nag-straighten at nag-flatten na at wala na yung pagkakulot at pagkabuhaghag. Kaya naman dito pa lang sa part na to at super happy na din talaga si client na tila ba parang gusto niya na daw talagang umuwi dahil maganda na yung bagsak ng hair niya. At syempre hindi naman din ako pumayag dahil nga ita-transform pa namin yan or mapaganda pa namin yan. Even ba blow dry pa lang ay maganda at bagsak na yung result. At higit sa lahat walang sanhi ng anumang pagkasunog or pagkangarag. Kaya naman dito kung mapapansin nyo, pinapakita ko din talaga yung result ng hair ni client kung may ngarag or may putok bas talaga sa hair ni client or pagka damage. After nga natin ma-blow dry yung hair ni client, nag-proceed naman ako sa pagsisection dahil ito na ang pagpaplansya natin or pag-hair ironing. Kaya nga nasabi ko sa inyo, be consistent po sa paggawa. Kung gano'n po kanipis yung ginagawa nyo sa first layer, dapat hanggang sa matapos po yung pagle-layer nyo, ganun po ang pag-sectioning. Ganyan lang naman po ako kasimple kung paano ako mag-hair iron or kung paano ako magplansya ng hair ng mga clients namin. At kung mapapansin nyo naman habang hini-hair iron ko yung hair ni client dito, paganda ng paganda, pabagsak ng pabagsak at pakintab ng pakintab. Ayan, sundan nyo lang naman yung proseso kung paano ako nagpa-plancha or nag-hair iron ng hair ng mga clients namin after po namin silang ma-miracle treatment. And regarding nga pala sa pag-hair iron, kailangan nasa open space or open area pa rin po tayo. At much better nga din po pala kung tatapatan natin ng electric fan si client during the procedure or during the process. Kaya naman kung fantasy nyo din talaga makagawa ng mga ganyang sample hair creation or hair transformation, ay sundan nyo lamang po yung mga procedure or process na ginagawa namin. Dahil lahat din naman ng mga tips and technique or mga new ideas ay sinishare ko din sa aking mga sample videos. Kaya naman right after namin matapos yung hair ni client na planchusin, ito na din po kagad yung naging resulta ng kanyang hair. At kung mapapansin nyo naman, malayong malayo na din talaga yung hair ni client compare sa kanina. Achieve na achieve talaga ni client yung hair na pang commercial, pangarap na buhok ng karamihan, ngunit iilan lang po ang nabibiyayaan. Kaya naman kung hairdresser ka, salon owner ka, or future hairdresser ka and still looking for the best product para sa mga hair ng mga clients nyo or future
clients nyo, I highly recommend the Unbeatables product. For sure talagang hindi kayo bibiguin. And make sure lang din na if ever na mag-avail kayo ng product, ay manood muna po kayo ng mga sample tutorial video kung paano po siya ginagawa or kung paano siya ina-apply. At mag-check muna po tayo ng mga sample reviews ng mga nag-avail ng product bago po tayo mag-check out. At higit sa lahat, huwag nyo akong kalimutan na i-follow para updated kayo sa mga sample videos or tips and technique kung paano ko ginagawa yung mga hair creation or hair transformation namin. At pwede nyo nga din po pala ako i-PM para po sa mga nag-avail po ng product, para po sa proper procedure, proper application at safety guidelines. At syempre, sa mga nagtatanong kung saan siya pwedeng ma-avail, maaari nyo siyang ma-avail through Black app and Orange app. At wag nyo nga din po pala akong kalimutan na i-PM nang sa ganon, pwede ko kayo i-add sa aming official GC, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman kung may natutunan ka or na-inspired ka sa mga sample hair creation namin, wag mo naman akong kalimutan na i-follow at syempre, share mo na din yung video to. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye-bye!